Isama po natin sa ating panalangin ng pasasalamat ni Susan Carrelo na nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Gayon din ang pasasalamat ni Margie Balawag, Gingaw Ben Marquez family, Elenita Kaskasan and family, Regacho family, Palangke family, Dorado family, Wilma Domingo, Soriano family, Nora and Ryan, Rachel Rodriguez, Luciano family, Dining family, Lino family, Emma Magtagnog, Dolores Casilag, Francisco Casilag, Benito Lim, Edna Laga family, El Amparo family, Arga family, Giliet Yupanco, Josie Bulanadi and family, Berbosidad family, Angelica Tolentino, Irma Ramirez, Rochi Harder, Diana Andaya, Reynaldo Luciano Jr. at Luciano family. Natatanging kahilingan para sa agarang pagaling ni na Emelita and Amelito Sevilla, Eduardo Ramirez, Ronald Salamat, Rolando and Danilo de los Santos, Mildred Recla, Zenny Lago, Rodrigo Ramirez, Rebecca Liserio, Mirna Pangilinan, Aida Concepcion, Maxine Aguado, Timothy Polkes Mundo, Liza Lago, Enrique Abalateo Jr., Raquel Crame, Hasmin Sebeldia Lim, Carolina M. Modesto Balbieno, at Solemnidad Bagalyon. Natatanging kahilingan ni Ronald Salamat, Giliet Yupanco, Aji and Ferdy Del Mundo, Evangie Villanueva and family, Princess Senet Arce at Egyptian and Janet Lee Mayorga. Panalangin para sa mga kaluluwa ni Reynaldo Kaskasan, Conrada, Ismael Rodolfo, Dr. Nixon C., Angelina Pineda, Jovencio Pineda, Martina Regalado, Dustin Kurt Marcus, Natividad Gonzalez, Edilberto Gonzalez, Consuelo Enchedoro Cordova, Alicia, Monsignor Roberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angeleno De Feo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Julianito and Lorna Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Mark Dizon, Mariel, Lea May Pantino, Christian, Anthony Vargas, Rosa Haplik, Alberto Maligon, Francisco, Pasensya, Teresita, Ramiro, Maria Alona, Antonio, Andrian, Amodito, Corazon, Alijay, Nemesio, Victor, Ana, Juliana, Vicente, Anakena, Jose, Eric, Rosario, Teofilia, Juanito, Daiselin, Lore, Francisco, Jose Sr., Roque, Geraldine, Tirzo and Aurelio Salviejo, Leticia, Glenn, Gary, Jaime Jr., Emperatriz, Mariano Filomeno Sr., Brigada, Mariano Jr., Azucena, Corazon, Emilio, Natividad, Patricio, Leticia, Rowell, Bert, Nancy, Virginia, Heidi, Onofre, Lucio,
Lucio Pronton Glenn Beltran, Gary, Dolores, Rosendo, Virginia and Christine Manalanzan, Roberto and Zenaida Arce, Esmeralda, Noli, Maximus Sr., Rolly, Mamerto, Edion, Ida, Ramon, Norma, Vivencio, Jengjeng, Simplicio and Lucia, Freddy Jr., Jimmy, Delia, Eric, Almira, Melencio, Walter, Rosalie, Anita, Jeffer, Remedios, Felix, Juanito and Amelia, Loraver, Virgilio, Jesus, Jesus Jr., Erlinda, Caridad Flor, Virginia, Christine, Josefa, Alicia at Rufino. Tayo po ay magsisimula na para sa pagbabasbas ng mga palaspas. Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, 5 linggo na tayong naghahanda ng sarili para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkapakasakit at pagkabuhay ng Panginoon. Sinikap natin unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos
sa kapwa-tao, alinsunod sa aral at halimbawa ni Jesucristo. Sa isa ng buong simbahan, sinisimulan natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas, ang magpakasakit, mamatay at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Taimtim nating sariwain sa alaala ang kanyang pag-aaral ng sarili para sa kapwa at sundan natin siya ng may buhay na pananampalataya. Kaysa niya sa pagdurusa sa krus, tayo nawa ay makahati niya sa kanyang pananalig, pananaig sa kamatayan at sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Pakitaas po ang mga palaspas. Ama naming makapangyarihan, ang mga palaspas na ito ay iyong pagpalain at pabanalin upang sa masaya naming pagpubunyi sa Mesiyas na aming hari, siya'y aming masundan at sa pamamagitan niya'y aming sapitin ang hindi magmamaliw na lungsod ng Jerusalem na kanyang pinagaharian kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na si Jesus sa Jerusalem, nasa gulod ng bundok ng mga Olibo, at natatanaw na ang mga bayan ng Betfage at Betanya. Pinauna ni Jesus ang dalawa sa mga alagad at sinabi sa kanila, "Pumunta kayo sa susunod na nayon. Sa pagpasok dooy, makikita ninyong nakatali ang isang bisirong asno na hindi pa nasasakyan ninuman. Kalagin ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinakalag iyon, sabihin ninyong kailangan ito ng Panginoon at ibabalik din agad dito." Kaya't lumakad na sila at natagpuan nga nila ang asno sa tabi ng daan, nakatali sa may pintuan ng isang bahay. Nang kinakalag na nila ang hayop, tinanong sila ng ilan sa mga nakatayo roon, "Bakit ninyo kinakalag iyan?" Sumagot sila gaya ng bilin sa kanila ni Jesus at hinayaan silang umalis. Dinala nila kay Jesus ang bisirong asno at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balabal, ito'y sinakyan ni Jesus. Maraming naglatag ng kanilang mga balabal sa daan. Ang iba na may pumutol ng madamong sanga ng kahoy at siyang inilatag sa daan. Ang mga tao sa unahan at ulihan niya'y sumisigaw ng, "Hosana! Pagpalain ang dumarating sa ngalan ng Panginoon. Pagpalain nawa ang kaharian ng ating amang si David na muling itinatatag. Purihin ang Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga minamahal na kapatid, tularan natin ang mga tao na nagpunyi kay Jesus. Halinang magprosesyon sa kanyang karangalan, taglay ang kapayapaan. Hosanna sa anak ni David, 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 Hosanna
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong halimbawang dapat tularan ang tagapagligtas naming naging di iba sa amin para ang krus namin na yakuin. Pagindapatin mong sa pagdiriwang ay aming kamtin ang kanyang ulirang pagkamatiisin at ang pakikisalo sa pagkabuhay niyang maningning sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, kanyang binubuksan ang aking pandinig. Nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik, ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhokot balbas. Gayon din nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis, nasampaling parang bato, pagkat aking batid, na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ay ating pong aawitin. Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Bawat taong makakita'y umiiling nanunukso, palibak na nagtatawat, sinasabi ang ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? May pangkat ng mga buhong
na sa aki pumaligi. Para akong nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ko at paay butas, sa pakong matulis. Ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masid. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan. Ang hinubad na tunika'y dinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilahin, huwag talikdan, Panginoon. O aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Ang lahat ng ginawa mo'y ihahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungay, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Siya'y inyong dakilain, kayong ang kaniha ko. Ikaw, bayan ng Israel, ay sumamba at maglingkod. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod
at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Masunuri, Cristo Jesus, naghain ng buhay sa krus. Kaya di na ng Diyos at binigyan ng ngarang tampo sa langit at sansinuko. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Marcos. 2 araw na lamang at pista na ng Paskwa at ng tinapay na walang lebadura. Ang mga punong saserdote at ang mga iskriba ay naghahanap ng paraan upang lihim na maipadakip si Jesus at maipapatay. Sinabi nila, Ngunit huwag sa kapistahan. Baka magkagulo ang mga tao. Nooy nasa Betanya si Jesus sa bahay ni Simong Kitongin. Samantalang siya'y kumakain, dumating ang isang babaeng may dalang isang sisidlang alabastro na puno ng mamahaling pabango. Ito'y dalisay na nardo. Binasag niya ang sisidlan at ang pabango'y ibinuhos sa ulo ni Jesus. Nagalit ang ilang naroroon at sila'y nag-uusap-usap. Ano't inaksaya ang pabango? Maipagbibil sana iyon ng higit pa sa 300 denaryo at maibibigay sa magdukha ang pinagbilhan. At sinisi nila ang babae, ngunit sinabi ni Jesus, Bakit ninyo siya ginugulo? Pabayaan ninyo siya. Mabuti ang ginawa niyang ito sa akin. Habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha at anumang oras na inyong ibigin ay magagawan ninyo sila ng mabuti. Ngunit ako'y hindi ninyo kasama sa habang panahon. Ginawa niya ang kanyang makakaya. Hindi pa may binusan na niya ng pabango ang aking katawan bilang paghahanda sa paglilibing sa akin. Sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang mabuting balita, mababanggit din naman ang ginawa niyang ito bilang pag-alaala sa kanya. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay pumunta sa mga punong saserdote upang ipagkanulo si Jesus. Natuwa sila nang marinig ang gayon at nangakong bibigyan siya ng salapi. Mula nooy humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Unang araw ng pista ng tinapay na walang lebadura, araw ng pagpatay ng kordero para sa Paskwa. Tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad, Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampaskwa? Inutusan niya ang 2 sa kanyang mga alagad. Pumunta kayo sa bahayan. May masasalubong kayong isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kanyang papasukan at sabihin ninyo sa may-ari, ipinatatanong po ng guro kung saang silid siya maaaring kumain ng hapunang Pampaskwa, kasalo ng kanyang mga alagad. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na mayroon ng kagamitan.
Doon kayo maghanda para sa atin. Nagtungo sa bayan ng mga alagad at natagpuan nga nila roon ang lahat, gaya ng sinabi niya sa kanila. At inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Kinagabihay dumating si Jesus kasama ang 12. Nang sila'y kumakain na, sinabi ni Jesus, Tandaan ninyo, isa sa inyo na kasalo ko'y magkakanulo sa akin. nanlumo ang mga alagad at isa't isa'y nagtanong sa kanya. Ako po ba, Panginoon? Sumagot siya, Isa sa inyo na kasalo ko sa pagsawsaw ng tinapay sa mangkok. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat, ngunit sa aba ng taong magkakanulo sa kanya. Mabuti pa sa taong yaon ang hindi na ipinanganak. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus, at matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo, ito ang aking katawan. Wika niya. Hinawakan niya ang kalis, at matapos magpasalamat ay ibinigay sa kanila, at uminom silang lahat. Sinabi niya, Ito ang aking dugo ng tipan, ang dugong mabubuhos dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos. Umawit sila ng isang imno, at pagkatapos nagtungo sa bundok ng mga olibo. Sinabi ni Jesus sa kanila, Ako'y iiwan ninyong lahat, sapagkat nasasaad sa kasulatan, papatayin ko ang pastol at mangangalat ang mga tupa. Ngunit pagkatapos na ako'y muling mabuhay, mauuna ako sa inyo sa Galilea. Sumagot si Pedro, Kahit na po iwan kayo ng lahat, hindi ko kayo iiwan. Tandaan mo, sabi ni Jesus sa kanya, sa gabi ring ito, bago tumilaok ng makalawa ang manok, ay makaitlo mo akong itatatwa. subalit matigas na sinabi ni Pedro, Kahit ako'y patayin kasama ninyo, hindi ko kayo itatatwa. gayon din ang sabi ng ibang alagad. Dumating sila sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Dito muna kayo at mananalangin ako. ngunit isinama niya sina Pedro, Santiago at Juan. At nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, Ang puso ko'y tigib ng hapis at halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at magbantay. pagkalayo ng kaunti, siya'y nagpatira pa at nanalangin, na kung maaari, huwag nang dumating sa kanya ang oras ng paghihirap. Ama ko, Wika niya, mapangyayari mo ang lahat ng bagay. Alisin mo sa akin ang kalis na ito ng paghihirap. Gayunmay, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang 3 alagad. Sinabi niya kay Pedro, Natutulog ka, Simon? Hindi ka ba makapagbantay kahit isang oras man lang? Magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayo madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. muling lumayo si Jesus at nanalangin, at ang dati niyang kahilingan ang siyang sinambit. Nagbalik siyang muli sa kanyang mga alagad, at naratnan na naman niyang natutulog, sapagkat sila'y antok na antok. At hindi nila malaman kung ano ang kanilang sasabihin sa kanya. Sa 4 pagbabalik niya, ay kanyang sinabi sa kanila, Tulog pa ba kayo hanggang ngayon? Kayo ba'y namamahinga pa? Tama na, dumating na ang oras ng anak ng tao'y ipagkakanulo sa masasama. Tayo na't narito na ang magkakanulo sa akin. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating si Judas, isa sa 12, nakasama ng maraming taong may mga dalang tabak at pamalo. Inutusan sila ng mga punong saserdote, ng mga iskriba at ng matatanda ng bayan. Ang taksil ay nagbigay sa kanila ng isang hudyat. Ang haggan ko, iyon ang inyong hinahanap. Siya'y dakpin ninyo at dalhin, ngunit bantayang mabuti. Pagdating ni Judas, agad siyang lumapit kay Jesus. Guro, Ang bati niya,
sabay halik. At sinunggaban si Jesus ng mga tao at dinakip. Nagbunot ng tabak ang isa sa mga naroon at tinaga ang alip. At natigpas ang tainga niyon. At sinabi ni Jesus sa mga tao, Tulisan ba ako at naparito kayong may mga dalang tabak at pamalo upang ako'y dakpin? Araw-araw ako'y nagtuturo sa templo at naroon din kayo. Ngunit hindi ninyo ako dinakip. Subalit kailangang matupad ang sinasabi ng kasulatan. Nagsitakas ang mga alagad at iniwan siya. Sinundan siya ng isang binatang walang damit sa katawan, maliban sa balabal niyang kayong lino. Sinunggaban siya ng mga tao, ngunit iniwan niya ang kanyang balabal at tumakas na walang kadamit-damit. At dinala nila si Jesus sa bahay ng pinakapunong saserdote. Doon nagkatipo ng lahat ng punong saserdote, ang matatanda ng bayan at ang mga iskriba. Si Pedro'y sumunod sa kanya, ngunit malayo ang agwat. Nagtuloy siya hanggang sa patio ng bahay ng pinakapunong saserdote. Naupo sa tabi ng apoy at nagpainit na kasama ng mga bantay. Ang mga punong saserdote at buong Sanhedrin ay naghahanap ng maipaparatang kay Jesus upang maipapatay siya. Ngunit wala silang makuha. Maraming saksi ang nagsabi ng kasinungalingan laban sa kanya, ngunit hindi nagkaisa ang kanilang mga patotoo. May ilang sumaksi laban sa kanya at nagsabi ng ganitong kasinungalingan. Narinig naming sinabi niya, gigibain ko ang templong ito na gawa ng tao, at sa loob ng 3 araw ay magtatayo ako ng iba na hindi gawa ng tao. Gayunmay hindi pa rin nagkaisa ang kanilang mga patotoo. Tumindig ang pinakapunong saserdote sa harap ng kapulungan at tinanong si Jesus. Ano ang masasabi mo sa paratang nila sa iyo? Bakit di ka sumagot? Ngunit hindi umimik si Jesus. Hindi siya nagsalita, gaputok man. Muli siyang tinanong ng pinakapunong saserdote. Ikaw ba ang Mesiyas, ang anak ng kataas-taasan? Ako nga, Sagot ni Jesus. at makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan sa lahat, at makikita ninyong siya'y dumarating, nasa alapaap ng langit. Winasak ng pinakapunong saserdote ang sariling kasuotan at sinabi, Hindi na natin kailangan ng mga saksi. Kayo na ang nakarinig ng kanyang kalapastanganan sa Diyos. Ano ang pasya ninyo? ang hatol nilang lahat ay kamatayan. At niluran siya ng ilan, piniringan at pinagsusuntok, kasabay ng wikang, Hulaan mo nga, sino ang sumuntok sa iyo? at pinagsasampal siya ng mga bantay. Si Pedro na may naroon pa sa ibaba, sa patio, nang dumating ang isa sa mga alila ng pinakapunong saserdote. Nakita ng babaeng ito si Pedro na nagpapainit sa apoy, at kanyang pinagmasdang mabuti. Kasama ka rin ng Jesus na iyang taga-Nazaret. Sabi niya, ngunit tumanggi si Pedro. Hindi ko nalalaman. Hindi ko nauunawaan ang sinasabi mo. Sagot niya, at siya'y lumabas sa pasilyo at tumilaok ang manok. Nakita na naman siya roon ng alilang babae at sinabi sa mga naroon, Ang taong ito'y isa sa kanila. ngunit itinatwa na naman ito ni Pedro. Makalipas ang ilang sandali, sinabi na naman kay Pedro ng mga nakatayo roon, Talagang isa ka sa kanila. Taga-Galilea ka rin. Sumpain man ako ng langit. Talagang hindi ko nakikilala ang taong iyan. Sagot ni Pedro, siya namang pagtilaok ng manok. Naalaala ni Pedro nang sinabi sa kanya ni Jesus, bago tumilaok ng makalawa ang manok, ay makaitlo mo akong itatatwa. At siya'y nanangis. Kinaumagahan, nagpulong agad ang mga punong saserdote, ang matatanda ng bayan, ang mga iskriba, at ang iba pang bumubuo ng Sanhedrin. Ipinagapos nila si Jesus at dinala kay Pilato. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong sa kanya ni Pilato. Kayo na ang nagsasabi. Tugon naman ni Jesus. Nagharap ng maraming sumbong ang mga punong saserdote laban kay Jesus, kaya't siya'y muling tinanong ni Pilato. Wala ka bang isasagot? Narinig mo ang dami ng kanilang sumbong laban sa iyo.
Ngunit hindi na tumugon pa si Jesus, kaya't nagtaka si Pilato. Tuwing pista ng Paskwa ay nagpapalaya si Pilato ng isang bilanggo, sino man ang hilingin sa kanya ng taong bayan. Nakabilanggo noon ang isang lalaking nagngangalang Barabas, kasama ng ibang naghimagsik at nakamatay ng nagdaang himagsikan. Lumapit ang mga tao at hiniling kay Pilato na isagawa na ang kanyang kinaugaliang pagpapalaya ng isang bilanggo. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Tanong niya sa kanila. Alam ni Pilato na inggit ang nagudyok sa mga punong saserdote na dalhin sa kanya si Jesus. Ngunit ang mga tao'y sinulsulan ng mga punong saserdote na si Barabas ang hilinging palayain. Kung gayon, ano ang gagawin ko sa taong ito na tinatawag ninyong hari ng mga Hudyo? Tanong uli ni Pilato. Ipako sa krus! Sigaw ng mga tao. Bakit? Ano ba ang kasalanan niya? Ani Pilato. Ngunit lalo pang sumigaw ang mga tao. Ipako sa krus! Ipako siya sa krus! Sa paghahangad ni Pilato na pagbigyan ng mga tao, pinalaya niya si Barabas. Si Jesus ay kanyang ipinahagupit at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Dinala na ng mga kawal si Jesus sa pretoryo, ang tirahan ng gobernador. Sa kanilang tinitipon ang buong batalyon. Sinuotan nila si Jesus ng isang balabal na purpura. Kumuha sila ng halamang matinik, ginawang korona at ipinutong sa kanya. At sila'y patuyang nagpugay at bumati sa kanila. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! Siya'y pinagahampas nila ng tambo sa ulo, pinaglulurhan at palibak na liluhod-luhuran. At matapos kutyain, siya'y inalisan nila ng balabal, sinuotan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Nasalubong nila ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga Cirene, ama nina Alejandro at Rufo. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. At kanilang dinala si Jesus sa lugar na kung tawagi Golgota, ibig sabihin, pook ng bungo. Binigyan nila siya ng alak na may kahalong mira, ngunit hindi niya ininom. Ipinako siya sa krus at nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang mga damit ang mapupunta sa bawat isa. Ikasyam ng umaga nang ipako nila sa krus si Jesus. Sa itaas ng krus, isinulat ang sakdal laban sa kanya. Ang hari ng mga Hudyo. 2 tulisan ng kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan niya at isa sa kaliwa. Sa gayoy natupad ang nasasaad sa kasulatan. Ibinilang siya sa mga salarin. Nilibak siya ng mga nagdaraan na tatango-tangong nagsabing, Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Bumaba ka sa krus. Kinutiya rin siya ng mga punong saserdote at ng mga iskriba, at ang sabi sa isa't isay, Iniligtas niya ang iba, ngunit di mailigtas ang sarili. Makita lang nating bumaba sa krus ang Mesiyas na iyan, na hari ng Israel. Maniniwala tayo sa kanya. Inalipusta din siya ng mga nakapakong kasama niya at nagdilim sa buong lupain, mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon. Nang mag-iikatlo ng hapon, si Jesus ay sumigaw. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Na ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at kanilang sinabi, Pakinggan ninyo, tinatawag niya si Elias. May tumakbo at kumuha ng espongha. Ito'y binasa ng maasim na alak at pagkatapos ay inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Sabi niya, Tignan nga natin kung darating si Elias upang ibaba siya. Sumigaw ng malakas si Jesus at nalagutan ng hininga. Magsiluhod po ang lahat.
Biglang nawarak sa gitna ang tabing ng templo. Mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nakatayo sa harap ng krus ang isang kapitan ng mga kawal at kanyang nakita kung paano namatay si Jesus, kaya't sinabi niya, Tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito. naroon din ang ilang babae at nakatanaw mula sa malayo, kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Maria ang ina ni Santiagong bata at Jose at si Salome. Mula pa sa Galilea ay nagsisunod na sila at nagsilingkod kay Jesus. At naroon din ang iba pang babaeng sumama kay Jesus sa Jerusalem. Nang magtatakip silim na, dumating si Jose na taga Arimatea, isang ginagalang na kagawad ng Sanhedrin. Siya'y naghihintay sa pagdating ng paghahari ng Diyos, sapagkat araw noon ng paghahanda o bisperas ng araw ng pamamahinga, naglakas loob siyang lumapit kay Jesus at hiningi ang bangkay ni Jesus. Nagtaka si Pilato nang marinig niyang patay na si Jesus, kaya't ipinatawag niya ang kapitan at tinanong kung ito'y totoo. Nang malaman niya sa kapitan na talagang patay na si Jesus, pumayag siyang kunin ni Jose ang bangkay. Bumili si Jose ng kayong lino, nang maibaba na ang bangkay ay kanyang binalot sa kayong ito at inilagay sa isang libingang inuka sa tagiliran ng dalistis na bato. Pagkatapos, iginulong ang isang malaking bato sa pintuan ng libingan. Nagmamasid naman si Maria Magdalena at si Maria ang ina ni Jose, at nakita nila kung saan inilibing si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang gabi sa inyong lahat. Pakiwagayway po ang inyong mga palaspas. Ang iba pagod na. Pagod na sa pagtayo, no? Pero ngayon po ay linggo ng palaspas ng pagpapakasakit ng Panginoon. At nawa, mas maintindihan natin, hindi po nakasentro ang pagdiriwang natin sa palaspas, kundi kay Kristo na atin pong pinagpupugayan sa pamamagitan ng mga palaspas. Kaya nga sa umpisa pa lang ng ating pong rito ay ating binasbasan. Hiniling natin sa Panginoon na kanyang pagpalain at pabanalin ang mga palaspas na hawak-hawak natin. At nawa, makatulong ito sa bawat isa sa atin na mapaalalahanan tayong muli, no, na maging banal at maging pagpapala para sa lahat. Linawin lang natin ng kaunti yung bahaging ito ng ating pong ginunita. Si Jesus ay maringal na pumasok sa Jerusalem. Ito na yung huling yugto o huling kabanata ng kanyang misyon dito sa mundong ito. May mga ugong-ugong, may mga naririnig na mga balita na si Kristo ay hari. Kaya nga yung sa mga narinig nating pahayag, no, siya ay tinatawag na hari ng mga Hudyo. Hari. Kung kaya't marahil, no, kaya maraming tao doon sa Jerusalem na sumalubong sa kanya na hindi lubos na naiintindihan kung ano ang kahulugan ng kanyang pagkahari. Kaya yung sinisigaw po nila, no, yung narinig niyo sa awit, Hosana sa anak ni David. Si David ay isang hari na nakipaglaban noon na siyang sumakop sa Jerusalem na sa panahong ito ni Kristo ay sakop naman ng mga Romano. Ang mga Hudyo ay alipin o nasasakupan ng ibang lahi, ng ibang kaharian. Kaya yung pagsigaw nila na Hosana sa anak ni David, ang inaakala nila si Kristo ay isang hari na makikipaglaban sa mga Romano, na tunggalian o kung anumang dahas na pamamaraan para mabawi nila ang kanilang kalayaan. Pero si Kristo po ay pumasok sa Jerusalem bilang hari na siya namang magpapalaya sa atin sa totoong nagpapaalipin sa atin, sa totoong kumukulong sa atin. Si Kristo po ay hari na nagsasabing,
tanggapin natin siya sa ating mga buhay. Kaya yung pagwawagayway natin, yung pagpunta po ninyo dito at pag-uwi ninyo mamaya, maipapahayag nawa natin na si Kristo ang hari ng aming buhay, si Kristo ang hari ng aming tahanan. Kaya nga ilalagay nyo ulit yan sa inyong mga tahanan, sa inyong mga pintuan, mga bintana, o kung saan man na makikita ng mga tao para masabi ninyo sa kanila na ikaw ay sumusunod kay Kristo. Sabihin nyo nga po, susunod ako kay Kristo. Pero sana po maging malinaw, no, kasi marami po sa mga tao noong nangyari itong pagpasok ni Jesus sa Jerusalem ay hanggang pintuan lamang. Hanggang sa pagpasok lang ni Kristo, pero hindi doon sa kanya mismong luklukan. Kaya nga bilang hari, no, ang inaasahan sana natin bilang hari sa trono, sa loob ng palasyo. Pero sa katapusan, ang magiging trono niya ay yun doon sa bundok ng Golgota at doon siya ipapako. At doon titingalain ng mga tao. Pero hindi pa rin doon. Parang sinasabi niya, wait, there's more. Kasi ang totoong kaharian ay naroroon sa langit. So hanggang saan tayo susunod kay Kristo? Baka tumigil tayo sa isang banda ng kwento at hindi tayo makarating sa dulong bahagi nitong misyon ni Kristo. Gusto ni Kristo, hindi lang tayo basta nagwawagayway, nagpupugay, kundi tinatanggap natin siya bilang hari. At sa ngayon, simula ngayon, titingnan lang natin, pagninilayan natin kung ano ang ginagawa at gagawin pa ni Jesus para sa atin. Hindi na ito tungkol sa ano ang gagawin natin para sa Kanya, kung ano ang gagawin niya para sa atin. Simula po ngayon, tinatawag na itong mga mahal na araw at sa mga susunod pa. Sabihin niyo nga po, mahal na araw. Mahal na araw na, ano? Kaya pag sumikapan natin, marami po ang mga magsasamantala, marami po ang aagaw ng ating atensyon para hindi tayo makapag-focus sa kung ano ang gagawin ng Diyos para sa atin. Yung iba sa inyo, magtatrabaho pa, mag-aaral pa, papasok pa. Yung iba sa inyo, magbabakasyon na, uuwi na ng mga probinsya, baka matapos ang mga mahal na araw na hindi natin naintindihan kung bakit ito mahal na araw. Mga mahal na araw, dahil sa mga araw na ito ay patutunayan niya kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, mahal ka ng Diyos. Kung mag-isip ka, bakit? Paano? Kaya dapat kang sumubaybay. Dapat kang manatili para ikaw mismo ang makaranas, ang makakita at makatanggap ng pagmamahal ng Diyos. Amen? Magsitayo ang lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawan tao, siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, buong kababaang loob nating itaas sa ating Ama sa Langit ang ating mga panalangin. At alang-alang sa pagpapakasakit at kamatayan ni Jesus,
Manalig tayong diringgin niya ang ating panalangin. Ang ating itutugon, Panginoon, sa iyong awa, dinggin mo kami. Panginoon, sa iyong awa, dinggin mo kami. Para sa sambayanang Kristiyano, upang ang mga palaspas ay maging tanda ng pagsunod ng bawat isa sa halimbawa ni Kristo na nag-alay ng sarili sa krus, upang matutunan ng bawat isa na may mag-alay ng kanilang oras, kakayanan at yaman sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong awa, dinggin mo kami. Para sa buong daigdig, upang mabatid ng lahat ng tao na walang patutunguhan ang pagkamakasarili at matatamo lamang ang tunay na kagalakan sa pakikipagkapwa at pagtulong sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong awa, dinggin mo kami. Para sa mga may sakit, naghihirap at naghihingalo, upang ang pagpapakasakit at pagbuhos ng dugo ni Kristo ang magatid sa kanila ng paghilom, kapayapaan at bagong lakas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong awa, dinggin mo kami. Para sa ating pamayanan, upang piliin nating lumakad kasama ni Kristo, manatiling kasama niya sa panalangin, tumayo sa paanan ng krus, upang sa huli ay makasalo tayo sa kagalakan at kaligtasan ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong awa, dinggin mo kami. Para sa mga yumao, makasapit nawa sila sa bagong Jerusalem sa pamamagitan ng pag-aalay ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong awa, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, ipinakita mo ang iyong pag-ibig sa anak mong nakabayubay sa krus. Alang-alang sa kanyang pag-aalay, dinggin mo nawa ang mga panalangin tinataas namin sa iyo. Gawin mo kaming kaisa niya upang amin siyang masundan at makisalo kami sa kanyang buhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong bugtong na anak, sumaamin nawa ang iyong pagpapaunlak na di makakamit ng tanang aming pagganap, kundi ng paghahaing minsan lamang para sa lahat, na mula sa iyo'y pinakikinabangan namin at tinatanggap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inaring salarin sa pagmamalasakit niyang kami palayain sa kamatayang kinasuungan namin, kaya't namatay siya upang kami buhayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo,
nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinapala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas na Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Amen.
Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa'yo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Katawan ni Kristo. Amen.
Tayo po ay magkakaroon ng second collection para sa Alay Kapwa. Iba't sadyang may kapwa ang sarili, dapat mahina ng pagsisilbi at mamangha, ligaya'y nanalisay ang sa kapwa buhay mo ay naalay. Bawat galing gamitin sa paglingaw, laging nanghihirap kung may naghihirap. At tandaan, ganyang pagmamahala, una-unang atas ng kabanalan. Bawat galing gamitin sa paglingaw, laging damhin kung may naghihirap. At tandaan, ganyang pagmamahala, unang-unang atas ng kabanalan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, kami iyong pinalingong may pag-asa sa aming sinasampalatayanan, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak. Gawin mong kami makarating sa aming paroroonan, pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo po ang lahat. Mga paanyaya, sa March 26, Martes Santo ay ang pabasa na magsisimula sa ganap na ikapito ng umaga hanggang sa ikalabindalawa ng hating gabi. Mayroon pa rin po tayong banal na misa sa ika-6 ng umaga. March 28, Huwebes Santo, Christmas sa Manila Cathedral sa ganap na ika-6 ng umaga. Misa ng huling hapunan naman sa ganap na ika-5 ng hapon. March 29, Biyernes Santo, ay ang ating morning prayer sa ika-6 na gabi ng umaga na susundan ng Estasyon General. 7 palabras sa ganap na ika-12 ng tanghali, Passion of Christ sa ika-3 ng hapon na susundan ng prosesyon ng Santong Entierro, Prosesyon de Silencio at Tinebre. March 30, Sabado de Gloria, ang morning prayer ay sa ika-7 ng umaga. Easter Vigil sa ganap na ika-8 ng gabi na susundan naman ng salubong. March 31, muling pagkabuhay. Ang ating banal na misa ay sa ika-6 ng umaga, ika-9 ng umaga at sa ika-6 ng gabi. Maraming salamat po. Dagdagan ko lang po ng kaunti ang ating mga gawain. So bukas po, Lunes Santo. May misa po tayo ng 6 p.m. Sana po ay kung magawan po ninyo ng paraan, makapagsimba po. Then sa Martes Santo, sa umaga, may misa po tayo at susundan na ng pabasa. Miyerkules, may misa po sa umaga at misa sa gabi. Pagkatapos po ng misa sa gabi ay ang film showing. So meron pong ihahanda na isang palabas at lahat po ay iniimbitahan, lalong-lalo na po ang mga bata. Sa Huwebes Santo naman po, sa misa natin sa hapon, pakidala nyo po yung mga alkansya na ipinamahagi natin, yung handog solidad, at iaalay nyo po yan sa offertory natin o sa pag-aalay sa misa. Sa Biyernes Santo, medyo mainit-init kung depende po sa panahon, pero magdala po ng payong, magdala ng tubig sa mga sasama po sa pag-iistasyon ng krus. Sabado naman ay
magdala ng mga kandila sa pagdiriwang natin dahil magkakaroon po tayo ng renewal of baptism. So pakidala po, kung wala naman, may available po na kandila dito sa paligid natin. At dalhin din po sa gabi na pagdiriwang yung mga puting belo. Kasi magpapalit po tayo mula sa itim ay yung puting belo naman ang atin pong isusuot. At pagkatapos po nun ay yung salubong na. And then Sunday, sa susunod na linggo, sana po ay makapagsimba po ang lahat. No? Kung hindi man kayo nakakapagsimba ng mga nakalipas na araw, itong Pasko ng Pagkabuhay ay sikapin natin na makasimba kung saan man kayo pupunta, kung mag-outing kayo, kung mamamasyal, humanap po ng simbahan na malapit at tiyakin na makapagsimba po sa Pasko ng Pagkabuhay. Okay? Biyernes po, ngayong Biyernes, Good Friday, ay fasting and abstinence. Sabihin nyo nga po, fasting and abstinence. So, bawas ng kain at bawal po ang karne sa darating na Biyernes. Para sa mga nagtitinda sa paligid, naririnig naman po ang announcement, bawal po ang karne sa darating na Biyernes. Marami pa pong pwedeng kainin sa araw ng Biyernes na hindi nyo naman ikamamatay. No? So sana po mapaalalahanan natin, hindi lang basta bawal, kundi bahagi ng ating pag-aayuno o sakripisyo. So fasting and abstinence po tayo sa Friday. Sabihin nyo nga ulit, mahal na araw. So, mahal na araw na po. Isaksak natin sa ating mga kokote. Mahal na araw na. Kaya yung mood natin, yung ating pong mga sarili ay ikondisyon sa mga pagdiriwang na gagawin natin. Okay? Salamat po. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko ninyo ang inyong mga ulo at tanggapin ang pagbabasbas. Ang Diyos Amang maawain na nagkaloob sa inyo ng anak niyang nagpakasakit bilang huwaran ng pag-ibig ay siya nawang magbasbas sa inyo. Sa inyong lahat, pakundangan sa paglilingkod ninyo sa Kanya at sa kapwa, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pakundangan sa Kanyang kamatayan upang kayo'y huwag dumanas ng walang katapusang pagkamatay, makamtanawa ninyo ang buhay na walang hanggan. Amen. Pakundangan sa pagpapakumbaba niya para sa inyong kapakanan, kayo naway makasalo sa Kanyang muling pagkabuhay, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Sa mga magpapabasbas ng palaspas, yung mga na-late, babasbasan po ng mga lay minister, dyan na lamang po sa labas.